Anak, gusto ko mag-aral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Sir Chinky, anong edad ba dapat turuan ang mga bata tungkol sa tamang paghawak ng pera? Kung yan ang interest mo, panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Kayo ba ay may mga anak, mga chikiting na gusto nyo maging smart sa pera habang maaga pa? Nako, ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito bakit napaka-importante to teach kids about money, practical tips at simple activities po. Una, usapang pera, hindi lang po to para sa matanda, dapat para sa bata rin. Bakit po? I don't know if you agree with this statement. How you were raised when you were young directly affects the way you view about money today. Diba? Yung parang kung naalala mo, sinasabi sa atin nung bata pa tayo, anak, gusto ko mag-aral ka mabuti para pag laki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. E paano kami pinapalaki mga singkit? Anak, gusto ko ikaw aral mabuti, ikaw laki tayo, maganda, negosyo. So, na-ingrain na sa aming isip na magtayo po ng business. Pero yun nga, question, sa palagay nyo, sino pong mas may pagkakataon na umunlad agad sa buhay? Yung naghanap ng trabaho o nagtayo ng negosyo? Again, walang masama sa paghanap ng trabaho. Ang ibig ko lang sabihin, mas malaki ang opportunity kung ikaw ay na-program to think like that. Do you agree? Kaya again, kung ano ang nakaugalian mo nung ikaw ay bata pa, yan ang magiging pag-uugali mo pag tumanda ka na. Kaya, bakit mahalaga po ang pagtuturo sa pera sa kabataan? Because it build good habits, di ba? Ang habits ay natutunan habang bata pa. Pangalawa, ito ay naghahanda sa mga tunay na buhay, yung real life decisions. Kasi pagka naturuan mo habang bata pa, marunong dumiskarte yan nung bata pa, marunong rin yung magdesisyon pag tumanda na. Di ba? Kaya hindi nyo napapansin yung mga laking kanto, laking kalsada po. Katulad namin, na hindi naman talagang lumaki sa ikangalayaw at sa yaman. Marunong dumiskate habang bata pa. Kaya nga, ang kagandahan po niyan, pag bata pa, naturuan mo na kung paano humawak ng pera, magpalago ng pera, ay naku, laking advantage. Pangatlo, matututo rin ng mga bata na mag-budget at umiwas sa utang habang maaga pa. Kung naturuan mo ng pera. Kaya nga, nung bata pa kami, hindi kami pinapahintulutan na manghiram o na mangutang. Naalala ko tuloy yung kwento na isang beses na nag-uwi po ako ng bike dahil wala po kaming bike sa hirap ng buhay during that time. At nakita nung nanay ko, tinanong sa akin, ano yan? Sabi ko, bike. Alam ko, bike yan. Hindi ako bulag. Kaninong bike yan? Kapitbahay. O, isoli mo yan. Sabi ko, ma, wala na nga tayong pera eh. Wala nga akong bike, kaya ako nanghiram eh. Bigyan mo naman ako ng saglit ng ika nga kasiyahan. Sabi ni mama, hindi ko makalimutan to. Pag yan, nasira, meron kang sirang bike. Pag yan, ninakaw, meron kang invisible bike. Siyempre, ang sama ng loob ko nung bata pa ako. Sabi ko, bakit naman ganun? Na hindi ko naunawaan na tinuturuan pa ako ng leksyon. Kasi sinabi ni mama ko, nung lumaki na ako, sabi niya, ngayon bike ang hinihiram mo, gamit hinihiram mo, sapatos hinihiram mo, damit hinihiram mo. Paglaki, anong hihiramin mo? Pera. Kasi yan ang naging kaugalian mo. At yun nga, sinabi nga sa akin ng nanay ko, alam ba kung konsepto ng panghihiram? Ang ibig sabihin po niyan, hindi ako kayang maghintay. Gusto ko, I want it now, kaya uutangin mo yan. Kaya ang galing, di ba? Pang-apat, kung bakit natin kailangan turuan ng pera sa ating mga anak, kasi nga, nagkakaroon sila ng sense of responsibility and independence. Di ba? Pag marunong na sila agad, habang bata pa. So, probably, the question that you would like to ask, I have 3 kids, magta-23, tapos sa 21, yung sa 19, tinatanong, anong pamamaraan, diskarte on how to teach our kids? Ito lang. Una, sisimplihan po natin. Use simple language. Huwag yung mga balance sheet, huwag yung net profit, yung mga ganun. Kailangan simple lang. Kita, ipon, gastos. Yan lang. Kailangan, sa turuan natin yung mga bata, habang bata pa, kailangan mo kumita ng pera para ikaw ay makagastos. Kaya nga, nagpapasalamat talaga ako habang bata pa, naturuan talaga ako kumita. Hindi ko makalimutan to kindergarten. Ayan hindi to nursery, kindergarten. Kami may isang proyekto na kami mga schoolmate, pinagbebenta kami ng mga gamit. Ako ang pinili kong ibenta, mga prutas. So nagayat kami ng mga prutas, nagbenta ako, tapos may paper money yan. Ang may pinakamaraming paper money at benta, ang kapalit niyan, laruan. At guess what? Sino may pinakamalaking benta? Yours truly. So nakabili ako ng laruan. In other words, nakita ko yung konsepto ay pag marami ka palang pera, may mabibili ka. So yun ang ginawa ko po. That's number 1. Tip number 2. Alam mo pinaka-effective na way para turuan natin mga anak natin tungkol sa pera? True stories. Yung mga kwento, alam mo ba, ang lolo, alam mo ba si lola, alam mo, pag nagkukwento ka, parang pag kinakwento mo yung mga war stories nyo,
Nagkakaroon sila ng pananaw na yung value ng pera, especially sa mga kabataan ngayon, ayun, napakabilis na po, instant lahat. Pero pag kinikwento nyo po kung gaano kahirap, kung paano kayo nag-umpisa, maalala po nila yan. That's number 2. Number 3, alam mo, pinaka-best yan sa mga magulang. Kung gusto maturuan ng mga anak nyo, it's not by talking, it's by walking. Hindi mahalaga kung ano sinasabi mo, ang mahalaga kung ano nakikita pa nila. Ikaw mismo, nag-iipon ka ba? Ikaw mismo, may disiplina ka ba? Ikaw mismo, pinapahalaga mo yung pera. Kung ikaw gastador ka, wala kang karapatan na sabihin mo sa mga anak mo na mag-ipon. Parang sinasabi mo tigil mo na yung pag-gadget, pero ikaw mismo, nakatuto ka sa gadget mo, wala kang kapangyarihan. At syempre, isa pang tip na napaka-practical para maturuan sila tungkol sa pera, unahin muna natin ang pag-iipon bago gumastos. Ang formula na kailangang ituro natin sa ating mga anak, income minus savings equivalent to expenses. Pag kumita, pag meron silang allowance, meron silang bonus, or meron silang nakuwang birthday gift, or this Christmas, yun ako silang pera, mag-ipon muna bago gumastos. And nagpapasalamat po talaga ako sa aking mga magulang na mindset ko. Again, tinuro to sa akin ng magulang ko, hindi nyo kailangan gayahin to. Ever since I was young, nakaprogram na kami to think 50, 25, 25. 50% po savings, 25% pang negosyo, 25% paggastos. Pag kumita kang piso, 50 pag-ipon, 25 pang negosyo, 25 pang gastos. Gusto kong bumili ng pisong candy. Ang ibig sabihin po, 4 na piso. Kailangan habuli ko 2 piso sa pag-iipon, piso pang negosyo, piso pang gastos. Kung ang current lifestyle ko 100,000, ibig sabihin, ang kailangan ko kitain 400,000, 200,000 sa savings, 100,000 pang negosyo, 100,000 pang gastos. Kaya nga, pag ako, ever since I was young, up to the present right now, ang mindset ko, hindi ako pwedeng gumastos na wala akong ipon. Imagine mo mga kapatid, nagpapasalamat ako sa mga magulang ko kahit na walang iniwan sa aking pamana, pero yan pong pamana sa akin, yan po nagpaginhawa ng aking buhay. And last but not the least, isa pang magandang tip para sa inyong mga anak, pagdating po sa paghahawak ng pera, give them opportunities to earn money. Ito lang po, again, walang masama po sa diskarte nyo. May mga iba nagbibigay ng allowance. Kung yan ang paniniwala nyo, fine. Pero kami, sa pamilya namin, we never give our kids allowance ever since they were young up to the present. Ang sa amin po, they work for money. They do chores. Pag may ginawa sila na extra sa kanilang mga regular na activity, like for example, paglinis ba ng pinggan, may bayad ba? Wala. Kumain sila Pag-ayos ba ng kama, may bayad ba? Wala. Natulog ka Wala yan. Kunyari, extra. O let's say, nagtabas kayo ng damo, may bayad yan. O, minasahe mo si Papa. O, may bayad yan. O, nagbabayad po akong piso kada oras. In other words, binibigyan po namin sila ng opportunity na kumita ng pera. Kaya nga mga ka-friendship, alam mo, pag bata pa, tinulungan mo sila kung paano sila maging financially literate. That's number 1. And number 2, to become financially responsible. Maniwala ka. Uunlad, aasenso ang iyong mga anak. At kung gusto nyo pang maturuan ang inyong mga anak sa paghawak ng pera, may maganda akong balita. Pero hindi nyo po alam, we have already a manual. It's called Raising Up Money-Wise Kids. Ito yung mga 10 money belief and 10 system na kailangan nyo ituro sa inyong mga anak nyo para sila ay maging financially responsible and successful. Ito ay isang magandang regalo para magagamit nila habang buhay. If you're interested to know more about this, check nyo na lang po sa mga shopping apps na nandyan po na nakikita nyo sa comment section. Orderin nyo to, basahin nyo to, at ituro nyo sa anak nyo. Raising Up Money-Wise Kids. Maraming salamat. Sana mga magulang, mga kaipunaryo, na tulungan po kayo, na enlighten po kayo. Habang bata pa, kailangan turuan po natin ang ating mga anak tungkol sa pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.